Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Oo. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa yung... Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Panibagong reaction video na naman ito. Tungkol ito, wala nang paligoy-ligoy pa. Tungkol ito kay Senator Marcoleta. Nagsalita na itong si Senator Marcoleta patungkol dito na siya pala ang punteriya ng mga senador na tanggalin siya bilang Blue Ribbon Committee. In order for Marcoleta na matanggal sa Blue Ribbon Committee, uunahin nila si Chis Escudero. Kaya pala, mismo dito sa video na ipapakita ko sa inyo, ay si Marcoleta ang nagsabi niyan. Okay? So, yun po ang ating reaksyonan sa araw na ito. Matinding revelasyon sa nangyari sa Senado behind the scene. Okay? Isisiwalat na yan ni Senator Marcoleta. Okay? Pero bago ang lahat, guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. Marcoleta, pasok! Ayan. Play na, play. Hindi ka pa handa doon, Mar. Yan. Ayun, nagbabalik na po. Bumati na kami kayo na ang atin pong Senador Rodante Marcoleta. Sen, bumati po kayo sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa ating lahat na mga nagtitiyagang nakasubaybay po sa kanilang mamamayan. At ako po ay masaya at nakita ko na naman ang aking dalawang pinagpipitagan ng mga ano bang tawag sa inyo? Mga ginoo lang po, mga ginoo lang. Mga ginoo. Opo. At alam ko naman po na pinagsisikapan pong kayo po ay talagang bigyan ng mga impormasyon. Opo. At mga komento na talagang nakakatulong po sa ating lahat. Dito po kasi sa palatuntunang sa ganang mamamayan, Sen, kayo po ang chairman dito. Hindi ako pwedeng maalis ng pagka-chairman dito eh. Malaking issue. Buti nila dumating kayo kasi magbobotohan na kami ni Jen. Para palitan niya. Teka lang, marami kasi nagtatanong, ano ba talaga nangyari po sa Senado, Sen? Siguro i-refresh nyo nga po yung ating mga kababayan. Kagaya nung nalalaman na ninyo at ang daming nagbibigay ng feedback sa akin, hindi lamang libo-libo, halos milyon-milyon na yata. Ay, opo, oo. Na hindi nila matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan bilang chairman ng Blue Ribbon ang tanong, bakit ka pinalitan? Committee. Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Oo. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa yung lumabas sa mga social media, Sen, na ang punti... Diba? So ginamit lang itong si Chis Escudero. Tanggalin si Chis Escudero para matanggal yan si Marcoleta. Hindi nila kaya eh. Kasi grabe, matindi po ang mga investigasyon ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Parang may nabubuking na eh. So para hindi matuklasan kung sino, kasi si Diskaya nag-ano na eh. Nagngaw-ngaw na si Diskaya eh. Nabanggit na yung hindi dapat mabanggit eh. Kaya pala, sabi ni Senator Chis Escudero, I'm happy to be replaced and step down na sa kanyang pagka-Senate President kasi ang importante, nabanggit na yung dapat mabanggit. Di ba? So, ang layunin pala nitong apat na, ito tandaan nyo yung apat na senador na pasimuno dito na palitan si Chis Escudero, Regarda, Hontiveros, kalimutan ko yung dalawa, tatandaan natin yan. They are not for the truth. They are not for the solution for this flood control corruption. Kasi kung ikaw pa naman, if may malasakit ka sa taong bayan at gusto mong ma-solve itong corruption sa flood control, hinayaan mo na si Marcoleta, hinayaan mo na si Chis Escudero. Maganda na yung investigasyon eh. Nabubukig na yung dapat mabukig eh. Di ba? Kaya pala, pinalitan si Chis Escudero. Galing na yan mismo ni Senator Marcoleta. Kaya talaga kayo
kasi hindi naman nila kumaalis kung hindi nila alisin yung puno. Ayun. Ganun po yung nangyari riyan. Oho. Ngayon, medyo, hindi po Pero we salute you for that a little span of time na naging Blue Ribbon Committee ka chair dyan, Senator Marcoleta, ay ina-appreciate ka ng buong sambayan ng Pilipino sa iyong bravery at malasakit sa taong bayan. Ayan, palakpakan. Palakpakan natin si Senator Marcoleta. Ayan. nagsasabi nito, ito po ay kinukonfirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung mabilis ang pagpapalit ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Correct. Lalong-lalo na po doon sa panig ng paglalahad na po ng katotohanan. Yung pag-iimbestiga na po sa kanila pong palagay, ay meron na po silang nakikinikinitang mga katotohanan na lalabas dyan. Papunta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang pagkakalatag ng mga proyekto na kung tawagin nga ay ghost projects. Ayun. Ang balita kasi, may singit ko lang po, mukhang pinakiusapan ata si Senator Cheese bilang presidente po ng Senado na kayo ay palitan sa pagiging chairman, pero parang nanindigan siya sa inyo. Kaya ang nangyari daw po, pati siya nadamay sapagkat ayaw pala niya kayong palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So tama po ba yung ganung anggulo? Hindi ko alam yun kasi wala naman siyang sinasabi sa akin na siya kinausap. Ang nangyari, May nakiusap daw po eh. mabilisan nga eh. Ang totoo niya, siguro nakikita nyo, itinutuloy ko yung pangatlong pagdinig namin. Opo. Ako na lang ang pinakahuli na nakabalita na napalitan na pala yung aming Senate President. Ayun Ano? na nga, oo. Kaya pala si Senador Jinggoy na nasa tabi ko, medyo mainit ang ulo nung araw na yun. Hindi ko naman alam kung ano nangyari. Kaya yung pong talagang purong-puro na biruan lang, iba po yung pagkakatanggap niya. No, pero alam naman ninyo, talaga nagbibiruan lang kami. Totoo po. Yun pala pagkakapaalam ng isang babaeng senador, yun na rin palang tanda Senyales. na sila ay nagkakaroon na ng pagpupulong sa isang Kasi kwarto. hindi naman talaga nagpapaalam yun eh. Ayun na nga po eh. Talagang yun eh, halos hanggat maaari ay Nakabantay talaga. di ba? nakabantay at lahat ng anggulo ng mga pinag-uusapan ay nakakasangkot siya sa mga usapin. Opo. Nagtaka ko kung bakit siya nagpaalam at nangako naman siyang babalik. Yes. Oo. Pero hindi na siya nakabalik. Oho. Ayun. Well, ang narinig ko lang sana sa iba kasi mga balita at siguro mabuti masagot niya rin. Ang pangunahing layunin daw po kasi talaga ng Blue Ribbon in aid of legislation. Kasi daw po parang sa tingin daw po ng kapwa yung senador parang nalilihis na para bagang ang dating prosecutorial na raw po ang dating ng pagdinig ng Blue Ribbon Sen. Sino po ba ang nagsabi nun? Yun po ang lumalabas. At maging sa panayam po sa mga kasama nyo sa Senado, parang yun po ang binabanggit nila, Sen. Hindi po totoo yun. Unang-una, talagang may pagka-prosecutorial po sapagkat kung titingnan ninyo yung pinaka-mandato ng komite, Ng Blue Ribbon. ang tinutugis niya yung malfeasance, Misfeasance and misfeasance at non-feasance. Paano po ang paglalahad ng inquiry kung hindi po namin gagawin sa paraan na pagtatanong at paghanap ng kasagutan sa mga dapat na itanong para nga mapatunayan kung merong malfeasance, misfeasance, and non-feasance. Yun po yung tinutungo talaga. Ayun, Yun ang pangunahing layunin ng Blue Ribbon Committee. Kung naipagkamali nila, lalong-lalo na po yung aming puno ng Senado ngayon, yun po yung sinasabi niya. Ayun, opo, Kahit oo. kailan ay hindi po ako lumihis doon sa tuntunin na yon. At baka dapat sana tinanong muna niya ako. Opo. Nakatatlong pagdinig lang ako eh. Tama po. Yung iba nga pong humawak ng Blue Ribbon Committee, nakalampas na sila ng halos 20. Wala pa naman silang nagagawang batas eh. Tama po. Sa totoo lang po, ako pangatlo pa lang. Pangatlo pa lang, meron na po akong naiayos. Possible areas of legislation. 10 pa yung aming naisip na kagad eh. Sa tatlong pagdinig pa lang po, ha? Tatlong pagdinig pa lang para malaman ng nakikinig sa atin Opo. na tayo naman ay hindi nagbibiro sa mga sinasabi natin. Ipakikita ko dito, alin-alin ba yung mga naisip na nating mga panukalang batas sa liwanag ng mga pagdinig kahit hindi pa talaga natatapos. Pangatlo pa lang na pagdinig. Base sa mga nakita na namin, nakita ko at nakilatis natin. Ito yung aking naisip. Kinakailangan merong amendment ng procurement law. Oo, Kasi doon na pupunta po yung mga bidding natin, yung pag-award ng mga proyekto, lalong-lalo na yung pinag-uusapan ng mga flood control projects, nasasalaula
sapagkat merong problema, may mga butas sa procurement law. Kinakailangan mag-introduce ka ng amendments. Meron ding amendment po sa anti-graft law. Tapos dito kinakailangan mapatibayan siguro, kung hindi man dapat itaas siguro, pati yung pagpaparusa dito kinakailangan ibigyan talaga ng impetus dito. Opo. Pwede rin nating, meron po kaming iniisip na amendments po sa contractors licensing law. Ito yung sakop ng PICAB. PICAB, opo. Meron tayong amendment sa witness protection law o yung tinatawag na stand-alone bill. No? Meron tayong naiisip na amyenda doon sa ating AMLA. Anti-money laundering council. Anti-money laundering. Nakita naman ninyo kung saan, isip-isipin nyo, yung isa sa mga nag-testify doon. Sa isang araw, kaya niyang magpatalo ng halos 14 o 15 milyon. Ito parang ang ginagamit nila, laundry area yung mga casino natin. Kaya dapat magkaroon ng amyenda sa AMLA, sa batas sa AMLA. Nakikita rin natin ang pangangailangan para i-amend yung ating Securities Regulation Code. Sapagkat dito pumapasok ang ilang mga kawatan, yung sindikato, ginagamit nila na pasilidad itong areang ito. At dito, idadagdag natin yung False Claims Act. Ito yung, kung tawagin ay writ of quitam. Yung bang pwedeng payagan kahit isang mamamayan lang, kahit isang Ordinaryo. karaniwang mamamayan na maghain siya ng asunto laban sa mga opisyal ng pamahalaan, ang kondisyon lamang kapag hindi ito binigyan ng atensyon ng ating Department of Justice. Halimbawa, in 30 days, kailangan umaksyon ng Department of Justice. Pag hindi siya umaksyon, meron ng karapatan na maghain yung karaniwang mamamayan. Sa laki at sa lawak ng pangyayari, iskandalo na nakita natin sa mga proyektong flood control na yan, kailangan nating siguro makagawa na ganitong uri ng batas also. Kailangan din nating... Actually, maganda yung batas na ito kasi ordinaryong Pilipino pwede nang magreklamo sa mga kawatan sa gobyerno. Mga officials. Siglahin yung whistle. Kailangan ma-approve na natin itong Whistleblowers Protection Act na nakabinbin pa ngayon. So, meron pa tayong Heavy Equipment Registration Act. Sapagkat itong ginagamit nilang mga kasangkapan, mga makinarya sa mga proyekto, wala naman listahan ito ginamit na nila sa ganitong proyekto, pipilitin pa nila kunwari na isulat na ginamit sa ganito. Hanggang Mindanao lima lang ang makinarya mo Ang project mo mahigit na 50, ibig mo sabihin iisa lang ang ginagamit mo makinarya. So, saka ang pang-10 ay kailangan meron tayong flooding master plan. So, meaning to say, ang mga contractors ngayon, hindi na pwedeng kumuha ng maraming projects. Okay? Especially na yung proyekto mo, iba't ibang islands ng Pilipinas. Kasi masasacrifice mo ang quality, di ba? Paano yan? Yung mga heavy equipments nyo dyan, isasakay mo pa ng barko dahil doon ka sa Mindanao yung proyekto mo, di ba? So parang hindi aside sa mabagal ito na makonstruct, no? Madidihado talaga ang quality ng mga proyekto. So dito pa lamang nakakatatlong pagdinig pa lang ako. Meron na akong 10 panukalang batas na gusto kong maipundar natin. Para sa ganun ay ma-address natin ang mga problema kaugnay nitong maanumalyang paglustay ng ating kabangbayan. So yung punto ng in aid of legislation, Sen? Pangunahin. Yun po. Pangunahin. Hindi lang may iwasan na talagang akala mo, meron nagpo-prosecute ka. Talagang gano'n, kailangan mo magtanong Kailangan mo magpalitaw ng ebidensya Paano mo ngayon mapangangatwiranan na ang dami palang ganitong mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa'yo. Kaya ko lang naimungkahe na kung sino man po ang gustong nagsalita na, ay nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Mas malalaki sa inyo. Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. Yun nga. Akalain mo naman, ito yung nakakapagtaka Opo. Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice, Linggo. Kausap ko yung kanyang USEC, siguro Biyernes o Sabado. At nakausap ko pa, bago ko uli makausap ang Department of Justice Secretary Boyeng Remulla. Alam nyo naman na magkaibigan kami. Ay, opo, kahit sa Congress pa, So, kinumit niya sa akin yun. Okay yan, sabi niya gano'n. Ang totoo niyan, partner naman namin kayo, ang Senado, para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Sige, pangako muna sa kanila na
mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Dito wala pa kayo tinutukoy kung sino. Wala pa. Naihinuha ko lang. Sabi ko, baka sakali. Baka Sabi may niya, salita, magturo. Kasi kako, na-upload ko na ito nung nakaraang hearing. Baka kako merong At saka sa magkusa. programang ito, Sen, noong Biyernes, di ba Oo, sinabi baka niyo merong na, magkusa. Kailangan nakahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa'yo. At mabuti naman ka ako, tumawag ka na rin sa akin para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. Yung Witness Protection Program, legitimate na remedyo ito eh. Nasa batas ito eh. Pagkatapos sinabi niya, hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailangan mo nang isoli muna niya yung mga nakulimbat nila. ito na po yung magkapalitan na po eh. Nagkapalitan na ito. Paano mangyayari yun? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun eh. Wala yun sa requirement eh. Correct. Hindi pinag-uusapan dito yung pagsusoli. Nagmamagaling si Rimulya eh. Si Rimulya ang may pasimuno niyan. Na bago raw maaprubahan na sa Witness Protection Program itong si Diskaya ay kailangan niyang isauli lahat ng ninakaw. Di ba? So pahirapan ng witness. Buti na nga may witness ng ibinulgar na yung buaya dyan eh. Di ba? Ay naku, palusot pa talaga itong si... At ito namang si Senator Soto di ko maintindihan ha. Senate President siya pero halik rin sa puwet ni Rimulya. Tangina ka Soto ha. Pwede na siguro pag-usapan sa bandang huli yun. Pero dun sa punto na siya ay nag-a-apply sa'yo, Apply pa lang. kaya niya lang gagawin yun, manganganib talaga ang buhay niya, kaya nagpapakover siya ng protection. Nakita mo yung inallege niya na may kinalaman di umano dito sa mga payola, yung mga payouts na yan, 17 congressmen. Opo. At 10 mga tao na yung iba ay private individuals at yung iba naman ay mga kawani at opisyalis ng DPWH. Sa mga tweed, 10 sa panig ng DPWH at saka pribadong mga mamamayan at 17 congressmen. Yun naman ang yun naman ang hinihingi ng Witness Protection Program. Manganganib talaga ang buhay niya sa ginawa niyang pag-expose sa Sa tingin ko, ang kasalanan lang ni Diskaya dito yung talagang sa bidding ba na para siya yung kontraktor na kukunin ng gobyerno sinabayan niya ang kabulastugan nitong mga government officials. 'Di ba? Kasi kung bibigyan ka ng proyekto, magbibigay siya. Galing na yan sa bibig ni Diskaya ha. 25% po ang ibinibigay niya sa taas. Para sa susunod na merong proyekto, siya pa rin ang kukunin. Pero I believe na yung nagkaroon ng maraming limpak-limpak na pera itong mga Diskaya, sa tingin ko ha, it's because maraming project siyang ginawa. Okay? Kasi siya nga yung napipili Pero corruption pa rin yun. No? Hindi man corrupt na ninakaw niya yung pera, pero the fact na nilamon mo lahat na proyekto, hindi mo na binigyan ng award yung ibang mga contractors, yun ang pagkakamali. Kaya nga sabi ko dito, ang pinaka-buwaya dito na ang tawag doon, the most guilty dito ay yung mga government officials na nag-create ng at nag-propose nitong mga projects na ito. Yun ang isisisi natin. Kawawa naman, Rimulya, na kunin mo lahat ng kayamanan ni Diskaya dahil sa tingin mo ninakaw niya yun, di ba? Siya pa yung nagbigay dito sa mga government officials ng 25%. Halos Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman